Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first word. Tears for the singing, praise for the morning, praise for the springing, praise from the sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, trying completeness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, all of the one light, Eden so plain. Praise me elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for the springing, praise from the world. Creator God, we praise you. Holy Spirit, we are one body by your grace. You alone are holy, and we worship you. Glory be to you, O God of all creation. Thanks be to you, O Christ, for our salvation. Christ, you accompany us in our suffering. You pour out your life so that we may live. All gather us in your loving arms and transform us by your grace. Please rise for the opening hymn. Our soul shall rise in thee.
gracious and loving God, as we gather together on this sacred day, we come before you with hearts full of gratitude and reverence. In this season of Lent, we reflect on the journey of Jesus towards the cross, a journey marked by sacrifice, love, and profound grace. Help us to open our hearts to the lessons of humility and compassion that this season teaches us. Lord, cleanse us of our sins and renew our spirits. Help us to forgive as we have been forgiven, and to love as we have been loved. May our worship today draw us closer to you and to one another, as we seek to follow the path of Christ. In His name we pray. Amen. It is in our confession where we realize our desire for God and our hope for God's mercy. It is in admitting the truth of our lives that we take the first step towards wholeness and healing. So let us make our confession in silent prayer. Assurance of pardon is taken from the Holy Scriptures in Psalms 91, verse 14 to 6:10, which says, "Those who love me, I will deliver, says the Lord. I will protect those who know by name. When they call me, I will answer them. I will be with them in trouble. I will rescue them and honor them. With long life, I will satisfy them and shew them my salvation." Receive the good news today of the gospel. In Jesus Christ, we are forgiven. Amen. Holy Ghost,
Magandang umaga. Karon pag yun ko nakaabot gikan sa Davao, ni-attend ko graduation sa Newman. Salamat po kay nagpaigo po ang schedule sa trip kagabi, alas 10 minigikan dito. Nakaabot yun o pa alas 6. Ang ni-graduate sa Newman, more than 100. So, sa nakalain-lain nga, dapit sa Mindanao. Na taga Samal, na taga Bukidnon, na taga Jinsan, na taga Butuan, na taga Siargao, na taga Surigao. So, daghan. Nindot itong among speaker, si Dr. Reverend Richie, ang iyang ngalan na kalimot ko sa iyang first name. Gikan pagyud siya sa Amerika, usa siya ka instructor o book writer sa Bible. Ang iyang giingon nga, you can also pastor in our place because your accreditation is international. Newman Bible Training Academy, international. Ang atong pagsimba, atong giabi-abi ang atong nga igsoon nga karon lang nato nakauban, hinaot nga inyong bation nga kining atong simbahan sa UCCP, Butuan City Evangelical Church, sama sa inyong mga kasimbahanan sa mga dapit nga inyong gigikanan. Maingon man sa atong mga igsoon nga nagsunod sa atong pagsimba, pinagi sa Facebook live streaming. So kung atong mga igsoon, medyo bakante man ang niadinhi, tungod kay tuwa sa Newman, daghan sila dito, o dito sila mupadayon pa sa UCCP Church sa Samal. Ilang dasigon po dag atong mga igsoon dito. Juan, kung i-apil og ihap ang nanakay og bachelor, 7 kasakyanan bali tanan gikan sa Butuan ug Surigao, ang ngadto ang sa Bukidnon no Takaybalo og asa ang ilang pag-abot mo na nga di nato mamonitor, pero madasigon kayo o nagkalipay ta sa suporta. Nagpasalamat ang Newman sa atong pakig-partner nila nga usat kita sa mga madasigon nga nagatubag sa panginahanglan pag-train og mga magbubuhat. Di yun ta kawadag mga magbubuhat, labi na nga naibag-ong na train kami ni Reverend Noel, mga 70 na ang among mga pangidaron, nagkinahanglan tag mga priskong usog aron maoy mo lihok sa mando sa atong Ginoong Hesukristo. Akong hangyoon ang tanan nga kinahanglan atong gunitan ang atong church bulletin kay mauni ang atong talamdan sa atong mga activities, ilabi na niining Semana Santa. Padung na ta sa next week, Holy Week na, ining madaugong pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Sa naandan, tawgon nilag Pasko sa mga Pasko de Ramos o Palm Sunday o unsabay ilang itawag nga na, pero sunod Domingo Pizza 13 padong na sa Pizza 20 mao na ang Holy Week. Ang atong mga igsoon mangandam ni atong gitagaan og assignment nga mo participate ilabi na sa atong pagsimba sa Huwebes Santo, sa Biyernes Santo o sa Pasko sa pagabanhaw. Atong paninguhaon nga niini nga semana o sa sunod nga Holy Week, maapas nato ang atong klase sa communicant class. Ang mo sa atong pagsimba karon kay ang kasagaran sa elders tuaman sa Davao, ang atong mga elder emeritus o bisan dili elder emeritus
atong dasigon nga motabang sa atong pagsaulog sa sakramento sa balaang panihapon. Atong padayon nga pagsimba sa matag Tuesday, atong pasalamatan ang Ginoo o gidasig ta nga mutambong ni anang matag Martes nga midweek kay mauna ang espirituhanong kusog sa atong simbahan. Ang magasaulog sa adlaw na tawhan karong adlaw o niining simanahuna si Ramil Baklay, katuas Davao ni Renz Joshua Fernandez, Fort Arben Ribiro o way nasulatiri sa atong wedding anniversary. Atong awitan sila og happy birthday og sweeter as the years go by. Padayon ang atong mga Bible studies sa atong mga nagkalain-lain nga cluster o organisasyon. Ang atong matag Sabado anhi sa atong Church Sanctuary alas 6:30 sa buntag, o kagahapon ang atong mga facilitator sa Bible study si Engineer Chito Raganas o si Brother Rene Bisiro. O nining atong pagsimba karon kay ituuhan man na murag di nato maapas ang pag balik dinhi, ang atong magwawali si Brother Rene Bisiro karon yandam siya. So atong andamon ang atong kasing-kasing ug hunahuna alang sa pastoral prayer nga community and pastoral prayer ni Engineer Chito Raganas. Let us pray. Our gracious and loving Heavenly Father, we come to you today in the name of Jesus. It's good to be able to come to you into your house and have this time to put aside the cares of life and the busyness of living. We give thanks for our dear lives, especially for the birthday celebrators today and of the days of the week. Likewise, to all couples celebrating their wedding anniversary, that they will have the blessing of a happy life in peace with their families and friends. We're hurrying about planning, preparing, fixing, organizing, and worrying about how everything is going to turn out. Even while we're here in the church, those thoughts tend to drown your voice and what you want to say to us. We do want to hear from you, because we need to know again and anew today that you're there and that you know us and where we are in our walk with you. For some here today, this present moment is filled with disappointment or impairment or heartache, and their circumstances may be dreadful
and filled with reasons for sadness or sorrow. They need you and they need us, and the comfort of being in fellowship with you and with each other. We do receive uplift and encouragement from being here in your house. Help us to be sensitive to the needs of our brothers and sisters and speak a word of encouragement or even give a sincere smile or handshake. We do care about each other and we want to show it. We pray for all travelers, especially all our loved ones, that they may have a happy and meaningful occasion where all their good purposes will be attained and they will be able to come back home safe and sound. For our leaders, we pray for the leaders of our nation today and the many important and critical situations they face. Give wisdom to our President Bongbong Marcos and former President Rodrigo Roa Duterte and the cabinet members and the men and women in Congress. We pray for our military personnel stationed around the world and especially those in Marawi and Zamboanga. We know they face dangers and possibility of death day after day. We pray for the fair trials of cases we lodge locally and nationally for leaders and bishops of perjury and illegal schemes. Please give wisdom and unusual ability to those that are working to counter those diabolical plans. We live in a dangerous and uncertain world, but we pray for your kingdom to come and your will be done on earth as it is in heaven. Martial law and coup d'etat will not happen again in our nation. We pray for our church and for all of our leaders as new plans and programs are finalized. We need your guidance and your direction for us at your church. We want to be faithful to the secret trust you've given to us. It's both a privilege and an awesome responsibility. For healing, there are many among us today with special needs and their own lives and need your special touch and reassurance right now. There are numerous physical problems that we don't understand why these things come in our lives, and we're tempted to question you, and our faith is tested, sometimes to the limit. We pray for Ma'am Ruth Calo, Rosemary Eliao, Richelle Jade Bertoldo, June Mungado, Wilson Gordo, Orbs Grama, Jeff Paronda, Evangeline Rancis, Lucita Cansancio, Sol and Clarita Leonero, and even the rest of our brethren whom we fail to mention yet. They are having illnesses we do not even recognize. We pray that their faith will not fail during these days. Some have family and relationship problems. They need special grace to see them through. Bring healing and reconciliation to them. Remind us that Jesus wants us to visit not only the sick, but to everyone, as He said to His disciples, "Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation." Amen.
atong patalinghugan ang pulong sa Ginoo nga di natong basa diya sa Juan 11 versikulo 17 to 27. Sa pag-abot ni Jesus, nasayran niya si Lazaro upat adlaw dito sa sulod sa lubnganan. Ang Betania mga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem, ug daghang nga mga Hudyo nga miduaw kang Marta ug kang Maria aron pagduyog sa ilang kaguol tungod sa kamatayon sa ilang igsoon. Sa pagkabalita ni Marta nga miabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya, apan si Maria nagpabilin sa balay. Si Marta miingon kay Jesus, kung dinhi ka palamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsoon. Hinoon nasayon ako nagpisan karon, muhatag ang Dios kanimo bisag unsa imong pangayoon. Si Jesus mingon kaniya, mabanhaw ang imong igsoon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga nabuhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, nga ang anak sa Dios nga gisaad nga muanhi sa kalibutan. Ang Ginoo magapanalangin sa maong mga pulong.
May butak. Hallelujah. Matod pa sa istorya mga igsoon sa usa ka hari nga nagsakay sila sa barko ubad ang iyang mga ulipon sa diha naglawig na ang barko sa lawod. Ang apo sa hari nahulog sa dagat. Niyon ang hari nga kidsa katong makaluwas sa akong apo, ana ay dakong gasa nga ako ihatag. Tuod ba ng mga tao nga nagsakay sa barko nagtanaw sa ubos, ug kalit lang may usa nga nilukso gika sa fourth floor sa barko ug iyang na nasabot ang apo sa maong hari. Ningon ang hari nga ikaw man ang naka sagop sa kong apo, aduna kay ganti nga madawat kanako. Ningon ang tao nga nakadakop sa maong apo sa hari, wala na ko nanginlala ng ganti nga imong hatag kanako kamahalan. Ang ako lang may baluan o kinsa ang nagtulak kanako. Mayon mo sa karong mga panahon na wala ko nagitulak diri aron magwali, no? Karon nga kabuntagon gihangyo ko ni pastor atong nilabay mga simana pa nga, Bradrin, ikaw magwali karon nga Domingo. Naku, ako ba pastor nga kadaghan sa itong mga pastor nga mo graduate. Ningon siya nga mga tubi Davao kay dito ang graduation. Hallelujah. Na ningon ko saya Pastor Miro nga ay sa pakubita karon mga sunod si Manda na kay mag-anda pa tao mensahe niya. Waning naitabo karon nga pagkasunod si Manda ningon siya sa man brother, okay na? Wala kita, no choice kita ni pastor kay manglakaw ba mo. So mga igsoon niya ako karon sa iyong atubangan aron paghatag og mga pulong nga yang gihatag gatix sa kanako diya sa John 11:25 to 26. Jesus, the resurrection and life. Si Jesus ang pagabanhaw ug ang kinabuhi. Kini nga pasahi nagisgot may tungod sa milagro nga gihimo ni Jesus diya sa pagkamatay o pagkabanhaw ni Lazaro. Ang kamatayon dili lang parte sa atong kinabuhi, kundi nagpahinumdum na ang tao mamatay tungod sa sala. Sumala sa tumabasa sa Roma 6:23. Ang point of view unsa man ang giingon sa Biblia bahin sa bersikulo. Una, Jesus said, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Si Jesus nag-angkod nga siya mao ang tinubdan sa pagkabanhaw ug kinabuhi. Naghibo usab siya nga usa ka pahayag bahin sa iyang pagka-Diyos nga labaw pa sa paghatag og kinabuhi ang iyang gibuhat. Siya ang kinabuhi kadtong mituo kaniya miambit sa iyang kadaugan batok sa kamatayan. Ang ikaduha bawang nag-ingon si Jesus, mituo ka ba niini? Dili tanan mutuo ubudawat kang Jesus. Apan
sa kadtong mutuo dunay kinabuhi nga walay katapusan, naghulat kaniya. Sumala sa tumabasa sa John 3:16. Dunay dako nga importansya ang pagbatun o Kristo sa kinabuhi. Sa 1 John 5:11-12, una, eternal life comes from God. Ang ikaduha is, this life is found in Jesus Christ. Ang ikatulo, having Jesus means having life. Ang ikaapat, without Jesus, we do not have life. Ang expository sermon sa John 11:25-26, si Jesus ang pagkabanaw ug ang kinabuhi. Si Jesus mingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang mutuo kanako, bisan mamatay siya, buhi siya. Ug ang batang usa nga buhi ug butuo kanako, dili gayud mamatay. Nagatuo ba ikaw diini? Daghang pangutana ang mga tao may tungod sa kamatayon sa kinabuhi sa walay katapusan. Sa atong teksto, si Marta nagmasubo sa pagkamatay sa iyang igsoon nga si Lazarus. Apan si Jesus naghatag kaniya og dagkong paglaom. Wala lang siya mag-ingon nga dunay pagkabanhaw, kundi iya mismo ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Sumala sa 1 Korinto 15:55 nagaingon, o kamatayon, hain na ang imong kadaugan. O kamatayon, hain na ang imong tulok. Si atang ugahog batok sa kamatayon. Ang exposition sa Juan 11:25-26, una, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Wala gingon ni Jesus nga ako magahatag og pagkabanhaw o ako magatudlo bahin sa kinabuhi. Apan ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Sumala sa atong basa sa 1 Juan 5:11-12. Ug kini ang pagmamatuod nga ang Dios naghatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug kini nga kinabuhi anaa sa iyang anak. Ang may anak may kinabuhi. Ang wala magapailalog sa anak sa Dios, wala magapailalog sa kinabuhi. Kung kita nagatuo kay Jesus, na kita'y tinuod nga kinabuhi, ug dili kita angay mahadlok sa kamatayon. Ang ikaduha, mutuo kanako, bisan kung mamatay siya, buhi siya. Ang pisikal nga kamatayon dili katapusan sa alang sa magatuo kag Kristo. Sumala sa tumabasa sa Roma 6:8. O kung kita nangamatay uban kang Kristo, nagatuo kita nga babuhi usab uban kaniya. Kita nga mga Kristiyano
magapadayon sa paglaom bisan sa kamatayon tungod kay Jesus, mao ang atong pagkabanhaw. Ang ikatulong exposition bahin sa verse sa 11:25 to 26, ug ang matag usa nga buhi ug butuo kanako dili gayon mamatay. Dili kini nagpasabot nga dili kita mamatay pisikal, kung dili na kita magapailawom sa espirituhanong kamatayon, eternal separation from God. Ang Juan 4 nagaingon, sa pagkatinuod nagaingon ako kaninyo, ang nakadungog sa akong pulong ug nagatuo sa nagpadala kanako may kinabuhi nga walay katapusan ug dili na mas hisinutan. Hinunua milatas na ka gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang application, mga igsoon, kung kita mutuo kang Kristo, na kita'y garantiya sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang ikapat nga exposition sa Bible nagaingon, nagatuo ba ikaw niini? Kini nga pangutana kay personal. Si Marta mitubag sa Juan 20:7 nagaingon, oo, Ginoo, nagatuo ako nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga muanhig sa kalibutan. Unsa man ang atong tubag sa pangutana ni Jesus? Nagatuo ba kita nga siya ang atong pagkabanhaw o kinabuhi? Mga leksyon nga makuha ang tinuod nga kinabuhi o paglaom makita lamang diha kang sumala sa itong mabasa sa Juan 14:6. Bis matayon adun na tayo kasiguruhan pagkabanhaw. Ang 1 Corinto 15:22, dili na kita kinahanglan mahadlok sa kamatayon tungod kay anaa kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang Pilipos 1:21, ang pangutana ni Jesus, nagatuo ka ba niini? Kinahanglan atong tubagon sa personal nga paagi. Ang Roma 10:9 nagaingon, si Jesus mao nga akong pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Siya ang atong bugtong paglaom alang sa kinabuhi walay katapusan. Siya lamang makahatag kanato og kasiguruhan nga bisan mamatay kita, mabuhi kita pag-usap. Nagatuo ba ikaw diini? Kung oo, ipakita kini pinagi sa imong pagkinabuhi nga puno sa pagsalig, kahadlok sa Dios ug paglaom diha Kristo. Adunay mga panahon sa imong kinabuhi nga hilabihan nga kasubok. Din ikaw nasayod nga si Jesus nahigugba kanimo. Apan ang mga butang dili may tabo sumala sa imong plano. Paglipay o hibalui nga tungod kay siya bihatag kanimo nining talagsaon nga pagtuo nga ikaw makasalig sa pagkabanhaw ug sa kinabuhi
ubad sa imong kinabuhi. Nasayod ng kahimtang mahimong dili maayo apan ikaw adunay kingpit nga manluluwas kinsa mubanhaw kanimo o maghatag kanimo og kinabuhi. Sa sa katawo mosalig kang Kristo, ang kinabuhi ni Kristo ibubo ngadto sa kalag sa maong tao ug kada nga kinabuhi walay katapos. Ang matag usa nga naa kang Kristo nagsugod na sa pag sinati sa kinabuhi dayon. Dili kayon kita mamatay. Mahimong muagi sa transition sa pisikal nga kamatayon, apan kana nga kamatayon dili makaguba sa kinabuhi nga gihatag ni Kristo kanato. Ang Ginoo magapadala sa among mga pulo. Amen. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Let us bring our offerings to God.
gracious and loving God, we thank you for the countless blessings that you give us every day. Thank you for good health and enough provision to continue living and loving. We bring our tithes and offerings today, which represents our thanksgiving and for giving back what's due to you. Please accept this, Lord Jesus, even our lives as a living sacrifice. Use us, Lord, for your mission. This all we pray. Amen. Magsaulog kita karon sa sakramento sa balaang panihapon sa Ginoo. Kining talad sa Ginoo bukas alang sa tanang Kristohanon. Apan kinahanglan nga walay bisan usa nga moambit niining balaang simbolo uban ang kasing-kasing nga dili mahinulsulon o walay pagtuo kang Kristo. Kinasing-kasing ang tanan gidapit, ang tanan nga nangita kaniya nga mapaubsanon nga moduol sa iyang talad. Busa duol kamo ni ining talad, dili tungod kay gipugos kamo, kundi tungod kay nagkinahanglan kamo. Atong hinumduman ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo, ngari kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan, kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo o pagtuon kamo kanako, kay ako malumo o mapaubsanon o makakaplag kamo kapahulayan sa inyong kalag. Busa sa magapamalandong kita sa kadako sa mga kaayuhan, nga giandam ni Kristo alang kanato niining pakikambitay karon. Magampo kita nga ang Dios nga mahan sumala sa kadako sa iyang himaya, magalig-on unta kanato pinaagi sa iyang Espiritu Santo. Magampo ta. Amahan namo, pasayloa kami sa among mga kinabuhi, sa mga kasaypanan nga among nahimo, sa mga tinaguan sa among mga kasing-kasing. Dili kami takos apan nagsalig kami sa imong grasya og nagahatag kag gahom sa may mga kaluyahon. Dawata ang tanan nga ania dinhi karon. Dasiga kadtong nagadayeg kanimo og ang pulo nga among napaminawan mutinil sa among mga kinabuhi. Panalangini kining mga simbolo sa imong lawas ug dugo og ang kupa aron magamit sa sagradong katuyuan. Sa among pagduol dinhi nining sagradong talad sandumanan nga balaan, ipaduol kami pag-ayo sa among nabanhaw nga Ginoo, aron nga kahatagan niya kami og bag-ong panan-aon og dugang panggahom o gamiton kami alang sa mga dagkong katuyuan sa iyang gingharian. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Mga kaigsuunan, gibuhat kini nato sumala sa gitugon sa atong Ginoong Hesukristo nga niadtong gabi sa nga siya gibudhian. Siya mikuha sa pan og human sa iyang pagpasalamat, iya kining gipikas-pikas og siya miingon ngadto sa iyang mga tinun-an sa iyang pagtunol niini, kini ang akong lawas nga gibahin-bahin alang kaninyo, kaon kamo niini sa akong handumanan. Tapos sa panihapon siya mikuha sa kupa og sa samang paagi, human sa iyang pagpasalamat sa miingon,
Mao kini ang bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo alang sa kabasayloan sa sala. Inom kamong tanan niini sa akong handumanan. Og nagapagdayon sa pagtudlo kanato ang iyang mga tinun-an, pinaagi kang Pablo sa iyang pagingon. Sa matag kaon ninyo nining pan, og inom ninyo nining kupa, nga nagsimbolo sa iyang lawas og dugo. Inyong gisangyaw ngang Ginoo nagpakatao, nagkinabuhi diha sa katarong ug kaangayan. Mitugyan sa iyang kinabuhi aron mahimong bayad sa atong mga sala didto sa cross sa Kalbaryo. Namatay, gilubong, nabanhaw og misaad nga siya mobalik pag-usab. Dalaygo ng Dios nga nagahatag kanato niining balaang sakramento nga handumanan sa atong Ginoo. Karon andam na ang atong talad alang sa balaan nga panag-ambitay. Lawas ni Kristo alang sa iyang handumanan. Dugo ni Kristo alang sa kapasayloan sa sala. Ang atong naandan nga paagi, moagi ta sa tunga, moiksit ta sa kilid. Aron hanay o paspas ang atong panag-ambitay. Nga gibahin-bahin alang kaninyo, buhata kini sa iyang handumanan. Kining bino mao ang saad ug pasalig nga kamo gidawat na pinaagi sa dugo ni Kristo, nga iyang giula aron mapasaylo ang inyong mga sala. Inom kamong tanan niini.
Magampo ta. Mahigugmaong Dios, among gihalad kanimo ang among kaugalingon ug ang among lawas ug kalag ingon nga mga espirituhanon, balaan ug buhing halad alang kanimo. Nagampo kami nga kaming tanan nga miambit niining balaan panihapon, makakaplag unta sa kalinaw nga imong gihatag dinhi niining dapita. Tungod kang Hesukristo nga among Ginoo, kinsa uban kanimo og sa balaang espiritu, himayaon ug daygon karon og hangtod sa kahangturan. Amen. Dear Lord God, thank you for the moments you have shared with us. Especially, thank you for sending your son, Rene Vicero, to preach the word.
We pray, O God, that the words which we have heard this day with our outward ears may through thy grace be so grafted inwardly in our hearts that they may bring forth in us the fruit of good living to honor and praise your name through Jesus Christ our Lord. People of God, the benediction. Go forth into the world in peace. Be of good courage. Hold fast that which is good. Render to no one evil for evil. Strengthen the faint-hearted. Support the weak. Help the afflicted. Honor everyone. Love and serve the Lord, rejoicing in the power of the Holy Spirit and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen and amen. Naay atong pamahaw, mag-fellowship ta,